Mapagpalang na Lunes po sa inyong lahat. Sana po lahat po tayo ay nasa ating mga kabahayan. I hope we're all safe, we're all dry. Pero sa ating mga kababayan na talagang sinalanta po ni Bagyong Uwan, talaga po kami po ay as much as possible, maghatid kami ng up-to-date na mga balita. Ricky? Samantala, ilang residenteng naninirahan sa tabing ilog sa bayan ng Bustos, Bulacan, lumikas na dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Bulacan correspondent Nori Fidel para sa detalye na balita. Nori? Yes, Ricky. Alas 2 ng umaga kanina nang bahagyang maramdaman ng Bagyong Uwan na may mga pabugso-bugsong pagulan at hangin. Kaya't kahapon pa lang ilang kababayan nating naninirahan sa tabing ilog sa bayan ng Bustos, Bulacan ang napilitang lumikas na dahil sa pagtaas ng tubig na inabot na nga ang kanilang kabahayan. Ricky, sa barangay Poblasyon, ilang residente na ang lumikas maging sa barangay San Pedro at barangay Tanawan na pawang naninirahan sa tabing ilog. Wala naman dapat ipangamba ang ating mga kababayan dahil nakahanda naman ang mga evacuation center ng Bustos LGU kung saan makikitang nakalatag ang mga modular tent maging ang mga rescuers at equipment ng Bustos MDRMO. Sakaling mapilitang ilikas ang ilan pang mga residente na nasa tabing ilog kung magpapatuloy ang pagtaas ng tubig dahil sa patuloy na pagpapakawala ng tubig mula sa Bustos Dam at Ibo Dam. Ang nakakalungkot lang, Ricky, dahil sa pangamba ng ating mga kababayan ukol sa pagpapawala ng tubig sa Bustos Dam dahil sa kumakalat na maling impormasyon sa social media. Kaya naglabas ng anunsyo ang tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA na walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan dahil bahagi lamang ito ng normal na operasyon, punsod ng spilling mula sa Angat Dam at Ipo Dam. Kaya walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan dahil kontrolado ang sitwasyon at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa lokal na pamahalaan para masiguro ang ating kaligtasan. Yan muna pinakahuling balita mula rito sa Bustos, Bulacan. Ako si Nori Fidel, nag-uulat para sa ASPN. Oo, Nori, tatanungin ko lang si Pat Pito. So, kamusta naman ang kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Bulacan? Naging walang kuryente? Kasi lagi yun ang problema eh. Yung mga komunikasyon, nagkaroon ba ng disconnection? Kamusta? Yes, yun ang isang ipinagpapasalamat ng marami naming mga Bulakenyo dahil simula nga nung dumating itong Bagyong Uwan kahapon at makalaw pa at hanggang sa ngayon, hindi kami nawala ng kuryente at ng komunikasyon. Sa ngayon, maganda ang lagay ng panahon, sumisikat ang araw, bahagya, may pabugso-bugsong pagkulan at tihip ng hangin. Pero maganda ang lagay ng panahon sa ngayon. Ay, okay na. Nori, Pat, nabanggitin Nori kanina na ang tanging problema sa Bulacan ngayon dyan ay mayroong mga kumakalat na misinformasyon sa social media. Ano ba ito? Ano yung misinformasyon na kumakalat? Yes, oo. Kasi yung dahil nga narito yung Bustos Dam sa aming bayan, so maraming mga vloggers o mga media influencers ang kumukuha tapos nagpapakalat na maling operasyon na kasi babaha na raw, lamikas. So kaya naglabas ng anunsyo ang tanggapan ng National Irrigation Administration. No, na fake news yon. Fake news. Fake news. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir Nori, at ingat pa rin po dyan po sa Bulacan. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po kayo. Ayan po si Nori Fidel, ang ating correspondent sa Bulacan. At ang oras, alas 9:33 na po ng umaga.